Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again, The Virgin Vlog. Kumusta kayo mga ka-virgins? Naway nanatili ang inyong kagandahan at ang inyong magiging malusog at masiyahin, gano'n. So for today's video is we're going to cook the recipe name pork pintos. So what's that pork pintos means? What's the meaning of pork pintos? So pork pintos is a recipe combining a cabbage, a pork, and a beans. So pintos. So pintos is a type of a variety of beans na hinahalo siya sa pork and beans. Kasi iba-iba ang iba-iba ang variety ng beans. So itong beans na to na hinahalo sa pork and beans, yun yung pintos. So kaya siya tinatawag na pork pintos. Ganun. Okay. So, eto na naman si Virgin. Magluluto na naman ako ngayon. So, ang mga recipe, ang ingredients na gagamitin natin ngayon sa pork pintos, as I mentioned earlier, it is a combination of cabbage, repolyo, pasok laningning, ganon. pork, cabbage, ayan, and a combination of pork and beans. So really made siya na hens, pork, and beans, ganon. The last one ingredient is ang ating pansaho, ang ating panggisa. Sibuyas. Ching, 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 ching. Sibuyas. Charot. Ayun. So, simple lang to guys. Pero masarap. Simple lang to. Gigisahin lang natin ang sibuyas. Tapos, ilalagay natin syempre, unahin natin ang cabbage. Tapos, ilagay ang pork and beans. So, tara na. Hugasan muna natin ang ating kaisa-isang gulay na repolyo. Ganon. So, tara na. Hiwain na natin ang ating kaisa-isang gulay na repolyo. Repolyo. Ganon. Ayan, hiwain na natin. So, ayan, ito naman si Virgin. Maghihiwa ng repolyo. So, depende na sa iyo kung anong gusto mo. Anong klaseng pagkahiwa ng repolyo. Pwedeng strips, pwedeng cubes, or chunks, ganon. But ako, mas gusto ko yung ganito. Malalaki. Parang chunks siya. Chunks. Ganyan. Diba? Ganito. Siya. Tapos, ayan, lagay sa mangkok. Kasi, natapos natin hiwain. Puhugasan. Ayan. Gusto ko talaga itong recipe na to. Ayan. Hugasin. Pagkatapos, hiwain. Mas maganda, ihiwalay mo talaga, guys. Kasi diba nakadikit-dikit yan siya. Yan, paghiwalayin mo siya, day.
Ganyan, diba? Ano ba yan? Uy, ganyan man yan ang Bisaya. Paghiwa, uy, ayan. Ganyan lang. Tapos ganito, ganire. Charot. Ayan. Ay, hindi siya nagkasya. Umapaw, siksik, at ligalig. Umapaw, siksik, at ligalig. Ayan, so ilipat natin siya sa malaking lalagyan. Wait lang para mahugasan ng maayos. Bago natin hugasan, hiwain mo natin ang ating pinaka-paboritong panggisa, sibuyas. May ganon. Sibuyas. Alam nyo guys, pag natikman nyo itong recipe na to, ang sarap. Hindi ka nagagastos ng malaki. Busog ka na, nakatipid ka pa. Ganon. At saka, may nakuha ka pang maraming sustansya. Ganon. Ayan natin siya sa platito. Ayan. Ganon lang. Ganon, ganon, ganon. Aray ko. Isa pa. So, ngayon, dinalawa ko na yung aking sibuyas. Mas maganda kasi guys, marami din sibuyas. Para mas siya. Ay, parang sira. Mas malasa. Oh. Parang may tanggalin ko lang itong parang na Okay. Tuloy ang laban sa hiwaan. Tuloy ang laban sa hiwaan. Maghiwaan na tayo. Anong klaseng hiwa ba yan? Charot. Siyempre, paghiwa ng sibuyas, alam na tayo may mahiwa. Kasi nahiwa na yung repolyo. Ganon. Excited na ako. Nagutom na ako. So, ngayon, ayan na. So, hugasan na natin ang repolyo, mga my dear. So, yan. Ilipat natin siya sa malaking lalagyan. Tapos yan, paghiwalayin natin. Yan, yung mga nagdikit-dikit. Paghiwalayin. Kasi, para lahat mahugasan. Kung may mga chemical spray man dyan na nasa nakasiksik para matanggal din. Yan. Diba? So, ginamit ko naman ang akong paborito steamer na hugasan. Yan, steamer na hugasan. Ay, sobrang laki naman ito. Kailangan kailangan hiwalayin ang mga repolyo na nagkadikit-dikit kasi may mga nakasiksik yan na chemical spray. Kung ito ay ginamitan ng chemical spray, pero kung organic naman siya, wala kang dapat hindi ka dapat mag-alala kung organic naman yung ginamit nila, hindi siya chemical spray. Ganun. So, ayan. Pagkatapos niyan,
Laging tandaan ang aking sinasabi na ibabad sa asin. Ayan, wait lang. At nandito naman ang aking paboritong kaserola. Ha? May ganon. Natin ang tubig. Parang kulang pa to. Dagan pa. Yan, tama ito. So, lagyan natin ng asin. Wait lang. Ay, ano ba yan? Kakalembang naman si mama. Chay, Miguel, char. Miguel sa kakalembang. Yan, lagyan natin ng asin. Wait lang. Saglit lang po mga sister rocks, mga conversions. Lagyan natin ng asin. More asin. Yan. Tapos, ganunin ang iodize. Tapos, babad mo na. Diba? Babad na siya sa tubig na may asin. Tsaka kailangan itong i-drain kasi ayaw ko ng pag-repolyo, diba? Masyadong matubig to. So, kailangan mo siyang patuluin bago mo siya ihalo. Meron po nakadikit. Yan, babad niyan. So, of course, pati yung pork and beans natin, na Hans pork and beans, syempre, hugasan din natin kasi malikapok. Ayan, malikapok yung sa ibabaw. Ganun. Bago natin buksan. So, ayan na, pinainit na natin yung ating pinaka-paboritong kalan. Ganon. So, hindi na natin kailangan gumamit ng mantika, guys. So, lagyan natin siya ng konting tubig. Saglit lang. So, ayan, dahil mainit na ang ating pinakamamahaling rice cooker. Nagkakahalaga ng 2 million. Charot. So, lagyan natin siya ng tubig. So, yung tubig na yan, pakuluin na muna natin. Tayo natin na kumulo. So, takpan. So, dahil nag-ano na siya, nainit na, ilagay na natin ang sibuyas. Ayan, lutuin natin yung sibuyas sa tubig lang. Hindi na kailangan ng mantika. Para hindi siya oily kasi masyado ng oily kasi yung pork and beans, diba? May oil na yun siya. So, yan. Lutuin mo yung sibuyas sa tubig. Ganon. Takpan. Kailangan malutong-luto siya. Ayan guys, kulong-kulo na siya. Diba? Tapos si takori, nakulo-kulo. Ganon. Sana natin ang briefcase.
Ayan, haluin. Hilaw pang sibuyas. Kailangan lutong-luto. So, baka itatanong nyo, paano mo ba ma-specify or paano ma-confirm na ang sibuyas ay luto na? Nakita mo yan later. I'll show you later. Okay. Pakuluin ulit. So, ayan. Ay. Ayan, mabango na siya, guys. Perfect. Ayan, pag lumambot na yung mga sibuyas, luto na yan. Siyempre, lalagay na natin yung repolyo is hinugasan ko na ulit at nilagay ko na siya sa steamer para ma-drain. Makatulo na siya. So, ilagay mo na siya dito. Ganyan. Magtutubig man din yan siya. Ayan. Ayan na. Kainan na ito ngayon. Sana all. Ako'y nakainan. Ayan. So, ngayon, hindi chance ang gamit ko sa paghalukay. Ito lang. Teaspoon. Diba? So, ayan. Halukay ube. Huh? Sarap. So, yan. Takpan mo naman ulit para kumulo at magtubig siya. Ganon. So, guys, ayan na. Buksan na natin at parang nag-watery na yung cabbage. Ang ating repolyo. Wait lang. So, yun. Haluin mo na. Haluin. Ayan ang sibuyas. Nahalo na rin siya sa repolyo. So, ilagay mo na ang canned pork and beans. Sarap. Yan lang siya, guys. Wala kang idadagdag na kahit anong panimpla like monosodium glutamate or betchin or nor cubes. Wala, pero kung gusto mo, pwede naman. Kung gusto mong lagyan, pero ako, okay na ako sa ganito. Kasi may timpla na yung pork and beans. So, siya na yung magbibigay lasa doon sa repolyo. Ayan, tama na yan. Ayoko nang malalata. Ay! Ayan, guys. Ahonin na at magkainan na. Kainin ang dapat kainin. Charot. So, ayan na siya, guys. Diba? Ang sarap. Sarap. Healthy living baga. Diba? Simpleng luto, pero masarap siya. Ganon. So, magluto ka rin kayo ng ganito. The pork pintos. Yan. Tikman nga natin. Perfect. Sarap. Sarap naman. Kain tayo, guys. Ayan na.
Ayan na si pork pintos. Wait lang. Ayan na siya. Sarap. Diba? Sarap-sarap yun. Mga pork and beans. Kain na tayo. Kainan na. Kainin ang dapat kainin. Charot. Sarap. Perfect. Malutong-lutong ang repolyo. So, ito lang kakainin ko ngayong gabi. Sarap. Mainit. Lahat ng pork and beans. So yun naman guys. Thank you so much for watching. And abangan ang susunod naman nating recipe. Thank you so much. Bye. Hello guys, welcome back to my YouTube channel again, The Virgin Vlog. Kumusta mga ka-virgins? Kumusta ang ating Holy Week? Kumusta ang ating Easter Sunday? Ang muling pagkabuhay ni Kristo. So, naway lahat naman tayo ay okay. So, thanks God for that. And sa muling pagkabuhay ni Kristo, ako ay magluluto ng aking paboritong gulay at ito ay ang chop suey. Chop suey. So, ito siya. Ayan. So, binili ko ito guys. Ano na siya? Gayat na lahat. Nagayat na siya. Pero, depende pa rin sa inyo kung gusto nyo na kayo mismo ang magayat para kung gusto nyo mag-design ng kung anong design ang gusto nyo. So, pwede kayong bumili ng buong sayote, buong repolyo, buong cauliflower, broccoli, at iba pa. So, kaya ko naman to binili dahil feeling ko lang, nakamura ako dito kasi 30 pesos lang. At saka hindi ka na magayat-gayat, di ba? Hindi ka na mapapagod. Hindi na mapapagod ang aking mattress sa kakagayat-gayat o kakahiwa-hiwa. Ganon. So, ayan, 30 pesos lang to. So, by the way, bago tayo dadako sa ating paksa, bago natin simulan ang pagluluto, where this chop suey vegetable dish originated. So, nagmula ito sa bansang China, sa mga Chinese. At una itong naluto ang chop suey na ito sa probinsya ng sa southern China. So, una itong naluto itong vegetable dish na ito, which is the chop suey, but in the Chinese term, it is pronounced as chop sai. Chop sai. So, naluto ito sa probinsya ng Guangdong, part ng southern China. So, ayan. Ganun. So, going back. Itong chop suey na ito is a simple version ng chop suey. Kasi may iba-ibang version. Depende sa magluluto. But for me, ito lang yung mga ingredients ko. So, mantika. Actually, kalahati lang nito ang gagamitin ko kasi ang mantika is depende sa dami ng gulay or sa dami ng ano ba tawag ito? Pansahog or spices like onion, garlic, ganon. Onion, garlic, or onions or garlic.
Yan. So, ito mantika. Kalahati lang nito. Tapos, isa lang nito. Isa lang sibuyas. And then, ang Mamacita's oyster sauce. So, depende na sa inyo kung anong brand ang prefer nyo gagamitin. It's either Mamacita's oyster sauce or yung merong Lee Comkey na oyster sauce at saka ano pa yung ibang brand ng oyster. So, depende yan siya. Kasi meron ding chop suey na ang iba ayaw nila ng oyster. They prefer to use like cream of mushroom soup or cream of corn soup. Yun ang ginagamit ng iba sa paggawa ng chop suey. Kasi ayaw nila kasi di ba pag oyster medyo light brown siya. Pag ayaw nila ng light brown, at saka parang mas creamy kasi ang mas creamy ang cream of mushroom soup na Norna brand. Yun, Norna brand. Yun ang ginagamit ng iba. So, itong sa akin, ito ay isa lamang simpleng version ng chop suey. Kasi, wala naman akong depende kasi yan sa occasion or kagaya ngayon, ito lang ang version na susundin ko or itong version na pagluluto ang gagamitin ko kasi nga wala naman siya ibang mga sahog. But for special occasions like kung may mga birthday sa inyo or kung ano man ang okasyon dyan, syempre pag may mga special kayo na mga VIP na mga invited guest, so kailangan bongga din ang iyong chop suey. Kailangan maraming sahog. Kailangan mayroong siya. Andyan lahat. Mostly like repolyo, sayote, carrots, bell pepper. At saka ang gagamitin mo ang bell pepper, hindi yung local ha. Yung talagang mamahalin na bell pepper. Like isang piraso nasa 95 pesos. Like color dilaw, kulay dilaw, kulay berde at saka kulay pula. O yun ang mga paggagamitin mo. Tapos maglalagay ka ng chicharo or snow peas, and then meron ka pang young corn, meron ka pang button mushroom, tapos lagyan mo pa ng squid ball, yun, atay ng manok, mga ganon, at saka karne, of course. Yun yung mga special na chop suey. Pero itong sa akin, paano to? Bet ko lang na ganito lang ang yan ang version ko ng sarili kong chop suey. It depends niya sa occasion o depende sa pakiramdam. Kung bet mo na gusto ko may mga maraming sahog kahit wala namang okasyon, o di pwede na yun, wala namang problema doon. So, let's proceed. Puhugasan natin ang ating gulay. But at this time, since hindi naman to siya kasi advisable lang yung magbabad ka ng asin sa gulay if those vegetables are green leafy vegetables gaya ng mga dahon ng kamote or talbos ng kamote. Yun lang ang mga repolyo, pwede siya, pero like itong, kasi ang repolyo is may mga di ba, chemical na spray, or what I mean is may in-spray lang chemical doon. So yeah, pwede siyang i-separate mo siya na ibabad mo siya sa asin. Yung ganitong mga sayote, mga carrots, you don't need to soak in a water with salt. Ganun. You don't need to soak in a water with salt
salt. Ganun. So, yun. Tara na at ating hugasan lang ang mga gulay para makasiguro natin magluto at makakain na rin. Just me, Lord. So, ayan guys, nilagay ko na siya sa steamer ng rice cooker. But if you have your colander, like yung strainer na may stand, yan, yung colander ang tawag doon. So, pwede nyo yung gamitin din. So, sa akin, ito ay ang steamer ng rice cooker. So, ilagay ko siya dyan. So, pagsabayin ko na sila lahat, guys. Kasi, hindi pala ito cabbage lang ang gamit. Ano lang, pechay, Chinese pechay. So, pwede mo na siya pagsabayin lahat. Pagbugas. Nilagay ko kasi ito muna kanina sa ref. Para hindi siya masira. Binili ko kasi ito kanina maaga. Mga 7 a.m. So, nilagay ko na siya sa ref. Para hindi siya masira. So, ayan. Mo siyang hugasan ng mabuti kasi pag lumipas na siya ng ilang oras kahit pa nasa ref, nagdudulas yung parang nagdudulas yung sayote at saka yung carrots. So yun lang naman. Yan, tapos patuluin mo siya ng mabuti. Ayan. Tuluin muna natin. Isalang natin siya sa pinggan. Para hindi siya magtulo-tulo. So, ayan yung pinggan. Patong mo siya dyan. Diba? Kahit magtulo siya, okay lang. Kasi may nakaano sa ilalim. Nakasahod na pinggan. Ayun. So, ayan, hiwain na natin ang sibuyas. Ang ating panggisa. Sibuyas lang ang nilalagay ko nito, guys. Pag ako'y nagluluto ng chop suey pag Sabado or Linggo. Wala. Pero pag minsan, naglalagay din ako ng bawang. Depende nga sa kung anong isip. Kung bet mong maglagay ng bawang, go. Kung gusto mo sibuyas lang din, go pa rin. Ganon. Mas maganda maraming sibuyas. Ayan. Siyempre, ang ating oyster at mantika, since galing yan sa palengke, kailangan pa natin yung hugasan kasi natin alam kasi kahit sarado yung mga tindahan ng palengke, may mga daga-daga kasi dyan ng malalaki. Magtalon-talon. So, kailangan mo pa itong hugasan. Ito, hugasan mo rin. Okay. So, again, rice cooker pa rin ang lulutuan ko. Para mabilis. Yan. So, mainit na siya. Ilagay na natin ang mantika. Saglit lang. Ayan na. Diba? Ganon. Tapos, ilagay na natin ang sibuyas. Sibuyas. Sorry. Ano ba yan? Very bad. Ayan. Siyempre, hahalakain natin siya. Saan yung mga panghalukay dito? Hilaw pa naman siya. Halakain natin siya ng chance. Chance. Diba? Ayan.
pag nag-isa kayo ng bawang o sibuyas, guys, make sure na golden brown na. Hindi naman yung hilaw pa yung sibuyas, nilagay nyo na kaagad. So, ang purpose yan, bakit kailangan golden brown talaga? Para lumabas yung aroma. Yung aroma ng bawang at sibuyas. Yun ang dahilan. Lagi talagang may dahilan, no? Di ba? Yan. Pwede na yan siya pag ganun. Pero ang kulay. Kasi lumabas na ang aroma at naamoy ko na siya. Tapos, ayan. Nasabay ko na siya lahat. Lahat na yan. Kasi nga, siwa naman na siya lahat. At saka, yan. Pero pag ang proper nito, guys, so, since ito ay, ano ba tawag ito? Itong version na to ay pangmadalian. So, kaya sila sabay-sabay na. Pero, ang proper talaga nito ay kailangan mauna ang sayote at carrots. Yan. Tapos, sorry. Pag after mo lang nagisa ng mga nagisa ng bawang at sibuyas, yung mga sahog, paano man ang meron ka, for example, yung atay, ng baboy, yung, halimbawa, meron kang hipon na large or medium size, yun, yung pang-gisahin mo. Tapos, isunod mo na yung sayote, carrots, tapos, after na, mga 5 o 3 minutes, isunod mo na yung ibang mga basta last na yung repolyo. Isunod mo na yung kung anong meron ka, like button mushroom, or mga chicharo, broccoli, coli, ganon. Basta last na palagi ang ang repolyo or Chinese pechay. So, yun. So, this is the improper way dahil ito ay pangmadaliang version. But, sa proper, igisa mo ang sibuyas, bawang, tapos yung karne. Of course, kung may karne talaga kasi medyo matagal-tagal pa. Tapos saka na yung mga atay ng manok or hipon na inahalo mo. Ang mga squid ball, gano'n. So, pwede din na ituhin mo muna ang squid ball. Tapos, bait na siya, pag luto na saka mo siya, parang i-garnish mo lang siya sa ibabaw. Ayan. Tapos, takpan mo na natin siya. Like, mga 2 minutes lang. Ayan. So, pwede siya na, before 2 minutes, ihalo mo na yung oyster para ma-absorb. Ayan. Or, antayin mo muna ang 2 minutes bago mo ilagay. So, diba? So, sinabi ko, iba-iba ang paraan. Depende yung sa'yo, saan ka komportable o saan ka mas prefer na gawin ang mga bagay-bagay. Ganon. Ayan. Ganon lang kasimple ang aking simpleng version ng chapsuy. Ayan. Tapos na ito ulit. Another 3 minutes. Kasi, again, ayoko lang malata. Gusto lang, sumagay half cook. It should be half cook. Para kakapit yung oyster. Ang lasa ng oyster sa vegetable. Yun na naman ang nilagay ko paninta. Wala nang iba.
Ganun lang siya simple. Ayan, pakpan natin. Like additional 2 minutes, kahit 2 minutes lang. So, while waiting, pangtabi na natin yung mga ginamit. Ayan. At kakain muna tayo bago na natin yan pagsabay na hugasan. Pagkatapos. And I think it's almost done. Ganun. Pagod pala itong rice cooker ko na ginagamit. Ito yung parang natututong sa ilalim. Yung isa kasi may kanin. Ayan. So, ito yung ginamit ko. Ayan, tama na to. Perfect. Ayan na. Ganyan. Diba? Actually, guys, kung ako lang, pinakain ko yung sayote kahit hindi luto. Yung babalatan lang siya, tapos tanggalin yung pinakabuto sa gitna. Tapos yun, nangagatin mo siya na parang kumakain ka ng papaya. Ganon. Isipin mo na lang, kumakain ka ng papaya. Ay siya ating ahunin na at tayo magkikain. So, ayan na nga. Luto na ang ating chop suey na madali ang version. Diba? Luto na siya. Ito Charan! Charan! Diba? Ay siya. Tayo ay magsikain na. Tayo ay magsikain na. Aray ko. Ay, ang sarap. Ang sarap naman malutong-lutong. Ito ang tamang chop suey. Hindi yung malata. Kailangan pag nguya mo, para kang kumakain ng papaya o hilaw na mangga. Ganon. Na malutong-lutong or crunchy. Perfect. Ayan, meron naman siyang kasaling cauliflower. Harap. Ito talaga niluluto ko, guys, pag day off ko. So, kung hindi siya Saturday ng gabi, Linggo ng gabi, ito siya niluluto. Kasi dito ko sa bahay. Pero, pag doon ako sa office, iba naman nagkakain ko, like singkamas or peras na prutas or minsan kamatis, iba-iba. Minsan bumili ako ng sayote na yung nahiwa na siya, natanggalan ng buto. Ayun. Kasi nga, nag-diet nga ako. Kumakain ako ng kanin tuwing tanghali pag out. So pag out, like 11:30 or mga almost 1 p.m. Yun ako kumakain ng kanin. Tapos after that, pagkagabi ulit, na lang, like biscuit or bread. Basta siya, walang kanin, sa lang, tanghali. So yun, guys, by the way. So thank you so much sa aking mga subscribers sa patuloy na pagsuporta sa panonood ng mga ina-upload na videos ni Virgin sa Virgin Vlog. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Please click the notification bell also for you to be notified pag may upload ako na video. Ganon. At pakishare na rin. Sana before end of 2025 mamonetize na itong aking YouTube channel para meron akong
extra income. Extra source of income. Ganon, kumbaga. So guys, thank you so much. So, hindi ko na antayin na hanggang maubos ko tong chop suey ko. Thank you so much. At abangan ang ating susunod na recipe. Ito naman ang aking tripping ngayon, mga recipe, mga luto-luto. Kasi naisip ko parang ito ang mas bagay. Mas bagay kasi nga may talent naman ako konti sa pagluto-luto. Ganun. Thank you so much. Bye-bye.